Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, pasensya kayo, medyo malabo yung video dahil madaling araw pa dito at saka yung ilaw po ay kulang ho. Okay. Ang aking tatalakayin ngayon, yung falsehood of Ellen G. White. Bakit ba mahilig ako sa mga Seventh-day Adventists discussing with the subject? Bakit? Kasi ako dati akong Seventh-day Adventist. Inborn akong Seventh-day Adventist. At nanggigigil ako sa mga kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Na si Ellen G. White raw, isang sugo at propeta. Bible, Word of God. Okay? Yan ang paniniwala na. Literally Word of God ang Biblia. And infallible Word of God. First doctrine of the Seventh-day Adventist. So, una, bago natin tatalakayin ang bagay na yan about the doctrine of Seventh-day Adventist, muna mas maganda siguro pag-uusapan natin, mga kapatid, kung sino yung propeta nila. Pero hindi ko lang alam kung ang dating dyan sa aking buses ay malakas o hindi, naririnig ba niyo ako o hindi. Malalaman ko lang kung mayroon kayong mga comment, mga brother and sisters. Okay? Sino ba si Ellen G. White? Ito si Ellen G. White, co-founder ito ng Seventh-day Adventist at tinuturing isang prophetess, babaeng propeta ito sa mga Seventh-day Adventist. Kung hindi ka maniniwala nga si Ellen G. White ay isang propeta, hindi ka maging Seventh-day Adventist. Dahil the doctrines, one of the doctrines of the Seventh-day Adventist, itong prophecy of Ellen G. White, yung paniniwala na si Ellen G. White ay isang propeta. Kung hindi ka maniniwala nito, mapropeta si Ellen G. White, hindi ka mabautismuhan. Hindi ka maging Seventh-day Adventist. Bakit ba siya ay isang bulaang propeta? Okay? Ang Biblia nagsasabi na kung ang isang bulaang propeta magsasalita, ay dapat papatayin. Okay? Siguro mga kapatid, dapat tandaan natin na ang propeta ay dapat 100% yung sinasabi niya matutupad. 100%. Kung sabihin lang natin na mayroong 99.9% ang natutupad, hindi yan propeta. Dapat ang propeta, 100% ng kanyang sinasabi ay matutupad. Hindi salungatan. Okay? So ganito mga kapatid. Ellen G. White, ano ba ang mga false prophecy of Ellen G. White? Una, ito, sabi niya, ang Jerusalem daw, rebuilding sa Jerusalem, sabi niya, she predicted Jerusalem would never be rebuilt. Hindi na raw ma-rebuilt ang Jerusalem. Okay? So, kailan ito sinabi niya? Sinabi niya ito ng 18th century, or we say 1844, 1846, or 1860, etc. Basta dyan nabubuhay si Ellen G. White sa edad na iyan. Okay, tandaan natin mga kapatid, na kung hindi matutupad ang isang salita ng propeta, ay siya ay bulaan na propeta. Okay? Pero, ang nangyari mga kapatid, na-rebuild ito. Asang sinasabi niya, hindi na daw ma-rebuild ang Jerusalem. Old City and Jerusalem hindi na ma-rebuild. Mabasa ito sa early writings of Ellen G. White, page 75, na hindi na ma-rebuild ang Jerusalem. Pero na-rebuild ito mga kapatid. In modern development sa Israel, na-rebuild ito in 1948. They started to rebuild again in 1948. Okay. In 1967, Jerusalem also was reconstructed, Jerusalem, including the old city. Itanong mo sa AI, itanong nyo sa Google, kailan na-rebuild ang Jerusalem in the modern time. Okay? Sabi ni Ellen G. White, hindi daw yung ma-rebuild. Okay? Pero bakit na-rebuild? 1948, 1967, na-rebuild ang Jerusalem, including the old city. Ano pa? Pangalawa niyang pagkasinungaling. Sabi niya, England
attacking the US during the Civil War. She claimed England would attack the US. Ang England raw, mag-atake sa US. Siyempre, ang prediction nito, hindi pa nangyayari. Di ba? Hindi naman prediction yung nangyayari na. So, yung nangyayari, sabi niya, England attacking the US during the Civil War. She claimed England would attack the US. Saan mabasa? Testimonies. Volume 1, page 259. Sabi ni Ellen G. White, mag-atake daw ang England. Pero contradicting ito. There is no record according to AI, artificial intelligence. Tinanong ko, there is no record of England attacking America after Ellen G. White. Ellen White, a prominent figure of the Seventh-day Adventist Church, lived from 1827 to 1915. Namatay siya 1915. Okay? The last major conflict between the US and Britain was war in 1812. 1812, hindi pa siya isinilang. So, nangyari yun, na mayroong attack talaga. 1812 pa lang eh. Ay si Ellen G. White, isinilang is 1827. So, ang prediction niya, kasi namatay siya in 1915, prediction niya, ibig sabihin, later will come. Okay? Sabi niya na ang British daw, England, will attack America. Sinasabi dito. After that relation between the two countries generally improved with no significant military attack by England on America in the 20th century, so then become close allies, particularly during World War I and World War II. Naging close na sila tuloy. Kailanman walang nangyayari after the prediction of Ellen G. White nga mag-atake ang England. After her prediction, walang nangyayari nga nag-attack ang England. Instead, nag-closer pa nga sila during First World War and Second World War. Salungat sa prediction, anong klaseng propeta? Di ba ba? Dito naman sa number 3, nga kanyang falsehood, kasinungalingan ni Ellen G. White. Civil War is a sign of Jesus' return. Kung mayroon daw Civil War doon sa Amerika, talking about Amerika, Amerikana ito eh. Civil War, a sign of return of Jesus Christ. She suggested that Civil War signaled Jesus' imminent return. Imminent. Talagang babalik na si Kristo kung mag-Civil War ang Amerika. Testimonies, Volume 1, page 260. But this did not happen. O hindi ito nangyayari. Bakit? Meron talaga silang Civil War. Ang Amerika nangyayari ang Civil War eh. Yes, the Civil War, the American Civil War, occurred during Ellen G. White's lifetime. She received a vision in January 1861, predicting that was shortly before its outbreak in April 1861, when Confederate forces attacked Fort Sumter. Her vision foresaw a long and a bloody conflict with a significant casualties, contradicting the general belief at the time that war might be avoided. Pero nangyayari talaga. Nangyari ang Civil War. After her prediction, nangyayari ang Civil War, pero hindi man bumalik si Jesus. Kasi daw babalik daw si Jesus, imminent sa panahon ng Civil War. Pang-apat, Jesus returned in 1850. Binanggit niya talaga anong taon. Okay? Jesus returned in 1850. Binanggit ni Ellen G. White. Kailan darating si Hesus Kristo? 1850. She stated, Jesus will return within months na lang. In the year 1850, sabi niya, months na lang. Hindi na sinasabi years na lang, months na lang. Ibig sabihin, 1850, babalik na si Hesus Kristo. Mabasa sa kanyang prediction, Early Writings, page 58. Sabi ni Ellen G. White, babalik na raw si Hesus Kristo. Sinabi niya 1850.
months na lang, 2 months, 3 months, 4 months, in the year 1850. Bumalik ba si Kristo? Bulaan ba siya o hindi? Hindi man bumalik hanggang ngayon eh. Okay? Panglimang kasinungalingan ni Ellen G. White, Adventist, alive in 1856, witnessing Jesus' return. Sino bang mga buhay? In 1856, another prediction naman niya, noon 1850, nag-predict naman siya na in 1856, witnessing Jesus' return. She claimed some Adventists alive, some daw of Seventh Adventists alive, in 1856, would live to see Jesus return. In 1856 daw, babalik si Kristo at makita sa mga buhay ng mga Seventh-day Adventists. Testimonies, Volume 1, page 131 to 132. But all have since passed away, sinabi dito. Nangyari na lang yung taon na yun, ay di man bumalik si Kristo. Anong tawag ninyo sa Seventh Adventist na ganyan? Okay? Number 6, yung kasinungalingan ni Ellen G. White, sinabi dito, Christ returned before slavery's abolition. Kasi slavery, talaga itong mga Amerikano, itong mga Britain, ay kumukuha, nanguha na yan ng Afrikano. Nang huli sila ng Amerikano, tapos dadalhin nila doon sa Amerika. Slavery ito. Sabi niya, tinapos itong slavery, pinagbabawal na ito. Pinagbabawal na ito in 1864. Okay, 1864, pinagbabawal na. Pero sinabi dito, Christ returned before slavery abolition. Ang ibig sabihin, hindi pa matapos ang slavery, hindi pa ipagbabawal ang slavery, ay darating na si Kristo. Pinagbabawal ang slavery, 1864. Pero kailanman ay hindi bumalik si Kristo. 3 beses na nagsisinungaling, babalik daw si Kristo. Hanggang ngayon, ang isip ng mga Seventh Adventist, babalik po si Kristo. Number 7, ito ang katawa-tawa. Sabi niya, si Enoch, nandoon sa Jupiter or Saturn. She claimed to have seen Enoch, nakita daw niya si Enoch sa Jupiter or Saturn. Early writings, page 39 to 40, which lack scientific basis. Ngayon, mga Seventh Adventist, ano pang paninyo? Ano pang ipagyayabang ninyo? Ano pang pinagmamalaki ninyo ng propeta nyo ay isang bulaan, mga kapatid. Isang bulaan. Imagine, ang dami dito nga falsehood. Isa lang ang hindi nangyayari ay ano. So, Ellen G. White, those are the falsehood or prophecies of Ellen G. White never been fulfilled. So, anong tawag ninyo sa klaseng propeta na ganyan? Isang bulaan, mga propeta, mga kapatid. So, magandang umaga na lang sa inyo dyan, sa nakikinig. Hindi naman kayo nag-comment o wala. Hindi ko kayo ma-shout out. Pero, inshallah, may Allah reward you sa inyong panonood. Pakishare naman. Dahil series of falsehood of Ellen G. White, I bestowed it to you para makikita ninyo ano talagang klase ng mga propeta at anong klase itong mga Seventh-day Adventist. Mga bulaan po ito, mga Seventh-day Adventist. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.